Ayan. So let's welcome everyone here. Floren, Philip, Rose Ann, Ma'am Leslie, Chris, Althea, Pamela, Sir Larry, Marifec, Sid, Ma'am Annabel, Mela Ramos. Yan. Yan, going 40 na tayo. Yon, Sir Giovanni, good evening. Ayan. So welcome sa ating day 2 ng ating 5-day Facebook Ads Challenge. Yun, Sir Billy. Okay. Sir, na-miss ko yung day 1. Sana may recording yung day 1. Nasa dashboard po ninyo, Sir Philip. Okay, yung recording. Just head over sa, I'm gonna share my screen. Okay. Head over sa iyong dash. If you're using PC or laptop, just go to my website, digitalhomey.net, and look for online courses. Okay, and then look for 5-day Facebook Ads Challenge. Okay, I'm gonna send it over here sa chat box. Okay, and then here. So, ayan, Sir Philip, nandyan sa chat box yung link. And then, kung hihingi po siya ng payment ulit, just use this promo code para po hindi kayo magbayad ulit ng $499. Okay, nandyan po sa chat box po natin. Ayan. So, let me know if you have trouble accessing the course. Once you're inside, makikita mo yung ganito. And then just click this drop down, and then day 1, you should be able to see the lessons. So day 1, business setting overview. We are already day 2 right now. So June 17 kahapon. Ayan, you can see the date. And then the previous, ba't mabagal itong ating net? The previous batches po nung day 1. So if you click the drop down, ayun na mag-drop down. Ano ba, naghahang ba yung aking PC? O yan. So business setting overview, nandito yung kahapon, and then the previous batches, makikita mo yun sa baba. Okay, and then right now we are on day 2. Okay. Sino pa nagkakaroon ng trouble? How long we can access yung mga recordings? Lifetime access po, Ma'am Leslie. Okay, for as long as you are have the access doon sa iyong email, then you can access the recordings. Lifetime access po yan. Okay? Yun. So 7:31 already, and then let's proceed with our lesson for tonight. Okay, so how many of you guys saw this ad of mine? Okay, sino nakakita ng ad na ito? Type number 1 sa chat box. Yan, si Althea, si Sid, si Alvin, si Billy, si Ma'am Cherry, Ma'am Marinette, Leslie, Philip, Ma'am Maria Liza, Rose Ann, Chester, dami. Yan. Did you know, guys, that this is the best winning ad that I have so far since September of last year? And up until today, running po yung ad na yan. Okay, active po yan. So that's my best winning ad so far. But I need to explain it further para po mas maintindihan po ninyo yung different campaign objectives. Yun po yung pag-aaralan po natin tonight. And then how the Facebook auction works. Ano nga ba yung Facebook auction? No, so in layman's term, Facebook auction is layman's term is bidding. So the same way you bid items sa bidding place or sa mismong parang yung actual bidding talaga na nangyayari. So yun po yung kung paano nag-work si Facebook, no? So let's discuss more of the campaign objectives so that mas maintindihan po natin isa-isa ano ba yung campaign objective na para sa iyo. Okay?
but let me just quickly drink my tubig. Okay, so unahin natin tong brand awareness or yung awareness campaign, no? If you head over sa Business Manager or sa Ads Manager, you'll see the different campaign objective. Let me just quickly pull my Ads Manager para makita ninyo. Ito, di ba? So, wait lang. Ano tayo ng yung hindi siya nagra-run. Ayan. So, let me quickly share my screen. Ayan. So, yan. So, di ba pagka nag-click kayo ng create button, so if you click create button, lalabas itong choose a campaign objective. Tatanungin kayo ng Facebook, ano ba yung campaign objective mo? And then the buying type is auction or bidding. And there are, if you click the drop down, wag mo nang intindihin itong reservation, but just select the default, which is auction. Ibig sabihin, Facebook is asking you what type of campaign objective you want to optimize. Now, in this scenario, let's have this an example as a funnel or yung ating imbudo. No? Pag tinignan mo yung imbudo, then that's the number of audiences you have inside that imbudo. Now, if you select awareness, you are telling Facebook that I want to bid or I want to place my money or my advertising budget inside the Facebook auction to find more people at a lowest cost per 1,000 impressions. Okay, you have to understand guys na ang unang china-charge sa inyo ni Facebook is CPM. Okay, magkaintindihan po tayo. Pag sinabi niyo pong CPM, sa akin, ang intindi ko po dyan cost per mil or cost per 1,000 impressions. For some of you guys here, pag narinig yung CPM, ang unang intindi nila dyan is cost per message. Wala namang mali doon. But if you ask me about CPM, ang unang tatatak sa isip ko dyan, cost per mil or cost per 1,000 impression. So mas magandang sabihin mo na lang sa akin, coach, ang cost per message ko or yung cost per result ko is ganito para mas nagkakaintindihan tayo at we are on the same page. Okay? So, dito sa CPM, you are telling Facebook to get more eyeballs at a very lowest cost per 1,000 impressions. So you can just imagine if you have 10 million na audience size, then on the top part of the funnel, most likely these are the people who are likely to recognize your brand. Now, if you are someone who doesn't have the big amount of advertising budget like Coca-Cola, Johnson & Johnson, and a lot of big corporations dito sa Pilipinas, Mang Inasal, Jollibee, whatever, Grab, then this is the best campaign objective na i-choose mo or si-select mo kapag you want kapag you want more eyeballs to see your ad. Okay? So you are bidding awareness for CPM or yung cost per 1,000 impressions. So, kaya makikita mo dito puro mata. Okay? So do not expect that if you select awareness, people will buy your stuff. Okay? So meron tong specific na gamit kung ano yung main objective mo talaga. Okay? Then we will head over doon sa traffic. Para saan ba yung traffic? Now you are telling Facebook to find more people who are likely to click your link or to visit your website at a lowest cost per click. Okay? Or lowest cost per landing page view. Ayan. Lakas ng kidlat dito guys. Diyan sa inyo umuulan din. So yan. So yan, nawala ako dahil lakas ng kulog dito. Ayan, so traffic, again, you are telling Facebook, you are bidding your advertising budget to find more people who are likely to click your ad or your link. So kaya may makikita ka dito, may mga icon na nag-click and then mix na siya ng clickers and call and eyeballs. Yon. So
Yun po yung sa traffic link clicks. Now, pagdating mo dito sa engagement, okay? For some of you guys here na nag-boost post na in the past, ang default po ng boost post is engagement. Okay? If you click the boost post blue button na yon, no? Sabi ni Facebook, boost this post to get more people to reach this this post or this ad. Then you're telling Facebook to find more people who are likely to engage with your page, to comment, to share, to like, and to watch your videos, to message. Okay, kaya huwag kang magtataka din kung bakit may mga sales ka, makikita mo dito may mga ilan-ilan, may sales na papasok. Yan. So yung dollar sign, sales po yan. Okay? So may mga mangingilan-ngilan ka makukuha diyan. Okay? So hindi ko naman sinasabi na talagang mababasyo ka dito. But the good thing about engagement is that mababa ang CPM nito or yung cost per 1,000 impressions na tinatawag. So okay lang din naman yung engagement. Now let's discuss the leads and sales because promotion, wala naman tayong application na ginagamit or na ina-optimize unless na lang na meron kang Grab app or Foodpanda app na ina-optimize. Yun, so ano to, applicable sa yung promotion. Pero let's not discuss the promotion. Let's discuss leads and sales. Now, if you select leads, mapapansin mo dito na nandito yung mga potential clients or mga potential buyers sa baba, no? And then dito sa leads, ang inaano mo dito is sinasabi mo kay Facebook na Facebook, I want you to optimize for a conversion. Okay, or I want to optimize for a specific website conversion which is leads. That's why if you can see it, marami nga sila pero kokonti na lang sila doon sa baba. Kaya ang cost ng 1,000 per 1,000 impressions dito is mas mataas as compared doon sa awareness, traffic, tsaka engagement. Dahil hindi naman sila ganoon karami doon sa bottom. So ibig sabihin karamihan ng mga companies or mga advertisers katulad natin, naglalabo-labo na tayo dito, naglalaban-laban na tayo doon sa bandang leads and sales doon sa baba. That's why ang CPM nito is mas mataas compared sa engagement, traffic, and awareness. Now, paano nalaman ni Facebook na ikaw yung tipong tao na nasa awareness stage lang? May historical data po si Facebook sa bawat isa sa atin kung ano po yung bawat behavior natin when we are using the Facebook app. Okay, if you are someone na click lang ng click sa loob ng Facebook app, and then if you are someone na panood ng video na related something sa food, let's say, related something sa basketball, so you will notice guys na when you watch a when you watch a video that yung kumbaga interesado ka dun sa video na yon, then Facebook will feed more videos similar from the first videos that you have watched. Okay? So pinifeed po ni Facebook yung algorithm doon sa behavior mo. Now, if you are someone na you have a historical data of purchases in the past, then you belong to these people na nasa sales, nasa baba. Or if you are someone that you are have provided your information like your email, your contact info doon sa mga ads na nakikita mo sa newsfeed, matatag ka rin ni Facebook as someone who is in the leads na anong tawag dito na group of audience. Okay? So, mamaya na ako sasagot dun sa chat box guys ha. Okay. Now, so ganito yung magiging itsura ng Facebook auction. If you look at it, meron tayong tinatawag na tier 1 o yung tinatawag nating low hanging fruit. Now, if you spend a small budget or a small amount, let's say 100 pesos, 200 pesos, 500 pesos doon sa testing mo, then you are bidding doon sa tier 1 na audience. So, imaginein mo ikaw si advertiser A, tapos may competitor ka, advertiser B and advertiser C. Then makikita mo dito, meron mangilan-ngilan na mabibentahan ka or anong tawag dito?
nakukuha mong leads. So nag-aagaw-agaw kayo diyan sa tier 1, but it's basically Facebook is giving you the low hanging fruit, or imaginein mo yung parang apple tree. Apple tree. Ayan. So kunyari itong apple tree na ito. 'Di ba, doon sa baba, ito yung pinaka-lowest cost. Ibig sabihin, ito yung nade-determine ni Facebook ng mga tao na kayang abutin mo sa halagang ₱100. Ibig sabihin, abot kamay mo siya. Ibig sabihin, 'pag pinitas mo, ito yung kaya mong abutin sa mababang presyo sa loob ng algorithm ni Facebook. Okay? Then mapapansin mo dito na hindi siya gano'n karami. 'Di ba? Mangilan-ngilan, 1, 2, 3. Then over time, makikita mo yung iyong ads iyong ad set, makikita mo do'n learning limited. Bakit nagiging learning limited yung ad set mo? Kasi naubos mo na yung low hanging fruit sa tier 1 or tier 2. Okay? Sinasabi sa'yo ni Facebook, let's say, si Althea. Sasabihin, Althea, yun ang way of saying ni Facebook na, Miss Althea, nagle-learning limited na ako kasi wala na akong mahanap inside the Facebook auction. Ang gusto po kasi ni Facebook, at least magkaroon ka ng 50 conversions within 1 week. Okay, ibig sabihin 50 website conversion, let's say leads man yan, sales man yan, add to carts man yan, or add payment info. Depende doon sa goal na na-select mo. Now, imposible na sa loob ng 1 linggo or ng 7 days, makukumpleto mo yung 50 conversions, especially kung mababa ang budget mo per day, which is, let's say, ₱100 per day. Okay? Now, the moment na mag-scale ka ng budget, mapapansin mo dito, okay, yan. Let's say, for example, nag-scale ka ng budget, tapos si advertiser B nag-scale din, si advertiser C nag-scale din. Kung dati ang cost per message mo, let's say for example, ₱10, magiging ₱20 na siya, or magiging ₱30 pataas ng pataas. Bakit? Kasi you are also being, anong tawag dito? You are competing against other advertiser with a different tier ng audience. So let's say for example, itong 10 million na audience size, it's the same pool of audience. Okay, 10 million to. Itong nakikita niyo mga dollar sign na yan, 10 million yan. Now, when you scale your budget, you are also bidding against other advertisers. Now, papaano madedetermine ni Facebook kung kaninong ad ba ang ipapakita doon sa target audience mo? Now, let's have this as an example. Okay? So, let's say for example, ito si Ma'am Althea. Okay? Yan, drawing natin dito. Bakit gano'n? Bakit siya square? Shape natin ito bilog. Ito si Ma'am Althea. Okay? Now, pangalanan natin Althea. Now, si Ma'am Althea is someone who is interested sa food, no? Mahilig siyang kumain ng kung ano, or mahilig siyang manood ng anything related sa food, no? And then ikaw naman to si advertiser A. Okay? Advertiser A, lakihan natin. Yan, si advertiser A ka. And then, sabi mo kay Facebook, ano ba nangyari? Facebook, ito yung budget ko. No, targetin mo ngayon si Miss Althea. Okay? So, sabi naman ni advertiser B, Facebook, ako rin. No? Targetin mo din si Miss Althea, and I'm also bidding the same audience na tatargetin mo. So, ito yung yan. So, tinuro din ni
advertiser B na si Miss Althea yung targetan natin. Now, sinabi mo na Facebook, I am willing to bid 500 pesos per day. Okay, ito yung budget ko per day na ibibid ko. Now, sabi naman ni advertiser B, ako din Facebook, 500 din ang ibibid ko para ipakita mo yung ads ko kay Miss Althea. Okay, lakihan lang natin itong, ayan. Ayan, para makita ng mga maliliit ang mata. Ayan. So ngayon, since bidding nga si Facebook, Facebook will determine kung kaninong ad ang ipapakita niya doon sa target audience. So most likely, let's say for example, charge ka ni Facebook ng let's say 200 pesos per 1,000 impressions or cost per mil na tinatawag, CPM. Charge ka ng 200, tapos let's say ganun din, charge din yung advertiser B ng 200 pesos. And by the way, na-launch nyo pareho. Sabi nyo kay Facebook, sabay na sabay namin tong ilo-launch at 12 midnight, and then bahala ka na dyan kung kaninong ad ang mas ipapakita mo. Now, all throughout the day, makikita ni Facebook kung sino yung mas engaging na ad, no? Kanino yung mas may nagko-convert, kanino yung mas marami nag-i-inquire, kanino yung mas marami nagko-comment, nagsi-share, nanonood ng video. Now, ang mangyayari po doon, dahil po na-determine po ni Facebook na isa man sa advertisers na nagra-run ng ads ay mas maraming nag-i-engage. Ang mangyayari po noon, i-reward po niya kung sino yung ad na mas maraming engagement, mas maraming conversion, at mas quality yung ad na pinapakita. Anong mangyayari kapag anong tawag dito? Pag maganda yung ads mo, bababa po ang CPM mo. Okay, kung dati charge ka ni Facebook ng 200 pesos, let's say na-outbid ka ni advertiser B, mas maganda yung ad ni advertiser B, ang mangyayari po noon, bababa po ang CPM ni advertiser B. Yung dating CPM na 200, ang mangyayari po noon is magiging 150, magiging 100, and so on and so forth. So kapag bumaba ang CPM, anong mangyayari? Tataas po ang number of impressions. Okay? Anong mangyayari pag tumaas ang number of impressions? Mas maraming makakakita ng ads ni advertiser B. Kapag maraming nakakita ng ads ni advertiser B, mas marami yung magkiklik, mas marami yung mag-i-inquire, mas marami siyang magiging sales. Okay? Ibig sabihin, nire-reward po ni Facebook yung ad na mas quality, mas maganda, at mas engaging, mas converting. Now, on the flip side, ikaw na pangit yung ad mo, okay? Anong mangyayari sa'yo? Ibababa po niya yung number of impressions. Kapag bumaba ang number of impressions, anong mangyayari? Tataas po ang cost per 1,000 impressions. Kung dating 200 pesos ka, ang binabayaran mo kada 1,000 katao, magiging 250 po yan. Okay? Magiging 300, and so on and so forth. Kapag tumaas ang CPM mo, tataas ang lahat ng metrics na meron ka. Tataas yung cost per click mo, tataas yung per video through plays mo, tataas yung cost per message mo, tataas yung per landing page view, tataas yung cost per purchase. Okay? Bakit ganoon? Bakit mas binibigyan ng importansya ni Facebook yung mga ads na mas engaging? Kasi ikaw pinipenalize ka eh. May penalty ka kay Facebook, no? So pinipenalize ka, and then kapag na-penalty ka ni Facebook, tataas lahat ng metrics mo, and then over the course of your advertising budget or advertising spend, magi-give up ka na lang, and then ipopost mo na lang yung
anong tawag dito, yung campaigns mo. Okay? So, now, papaano mo malalaman kung yung ads mo ay engaging or converting? Meron pong tatlong criteria si Facebook na makikita mo sa dashboard kung ang iyong ads ay converting or anong tawag dito? Maganda or pangit. Teka lang ha. Hanapin ko dito yung para meron tayong example. Ayan. So, ayan. Share ko yung screen ko. Mamaya na ako magtatanong guys ha. Maya-maya na ako sasagot ng tanong nyo. Ayan. So, pagdating mo dito sa ad level, may grading system po si Facebook. No? Sa ad level, makikita mo dito yung tatlong column. Okay? Quality ranking, engagement rate ranking, and then conversion rate ranking. So makikita mo dito automatically na kunyari itong ad na to, quality naman yung ad niya. Yun ang sinasabi sa ni Facebook. Kaya lang mababa ang engagement ko sa ad na ito. Mababa din yung conversion ko para sa ads na ito. Okay? And then ito, tatlo lang yung grading system na binibigay ni Facebook. Below average, average, tsaka above average. So makikita mo dito mga above average tong mga to. So yung quality niya below 35% of ads, and then kapag nakikita mo na puro below average ang nandito, ibig sabihin nun there's something wrong with your ad. You need to be able to consider making some changes doon sa ads na yon. Pero pag nakikita mo dito, conversion rate ranking, ibig sabihin nun, ito yung grade mo kay Facebook na excellent yung ad na ito. Ibig sabihin, nagko-convert. Kaya nga conversion rate ranking. Sa engagement rate ranking naman, ibig sabihin nun, engaging ba? Ibig sabihin, may nanonood ba ng video? May nagko-comment ba? May nag-share ba? So, makakita mo dito yung grading system ni Facebook. Okay. Now, balikan natin yung learning limited na tinatawag. No? Bakit nagkakaroon ng learning limited? Okay, say for example here, okay, pag nag-create ka ng ad, di ba? So, let's say for example, leads, continue, manual leads campaign, continue. Okay? Then, pag pumunta ka ng ad set level, makikita mo dito, di ba, dito sa switch to original audience options. By the way, guys, ito na yung default ni Facebook. Yung Advantage Plus Audience na po ang default ni Facebook. If you want to select the interest or demographic targeting, you need to click switch to original audience option dito sa ad set level. So switch to original audience option, use original audience, and then scroll down mo lang, makikita mo dito yung detailed targeting. So click mo lang yung edit, and then always uncheck kapag nagtitest pa lang kayo ng campaigns. Okay, uncheck mo to kasi you don't want to expand your audience size. Kapag pansinin nyo to, 57 million to 67 million yung estimated na audience size. Now, if I check this one, mag-i-expand yun doon sa, based doon sa targeting na nilagay mo dito. Let's say for example, naglagay ka ng food. Diba yung ano natin, food yung interest na tinatarget natin sa kanya. So pag naglagay ka ng food, yan, food and drink, ang estimated na audience size niyan is about 45 million to 53 million ang audience size niya, estimated na audience size. Now, based dun sa budget mo, let's say for example, if you put a budget of 100 pesos, Facebook is telling you here that the estimated reach that you will reach for this amount is about or between 3,000 to 9,000 na katao.
And then ang estimated na leads na papasok sa iyo is less than 10. Okay? Now, kapag sinabi mo kay Facebook, pag nakita nyo yung learning limited na tinatawag, ibig sabihin po noon na saturate na ni Facebook itong reach na ito, yung katao based doon sa 45M na estimated audience size niya. Now, imaginein mo, kung naglagay ka dito ng 1,000 pesos, obviously, yung number of estimated reach mo, tataas din. So, magiging 32,000 to 94,000 ang estimated reach mo based doon sa total volume of number of audience size na 45 to 53 million. Okay? Now, ang sinasabi ni Facebook, bakit siya nag-learning limited, naubos mo na yung hindi na siya makahanap ng conversion based doon sa estimated na audience reach ng iyong budget. Okay? So yun po yung anong tawag dito? Understanding the Facebook auction para po maintindihan nyo kung bakit kayo tumataas, bakit tumataas ang cost per result nyo, bakit tumataas ang cost per message nyo, kasi dalawa lang ang may mga reasons kung bakit tumataas. Number one, marami ang nagbibid sa same targeting. For example, frequent travelers, or for example, ang tinatarget mo ay anong tawag dito? Luxury items. So ibig sabihin marami ang nagbibid doon sa luxury items, and then ang CPM po noon mataas, and then magsasabi si Facebook na okay, dahil pareho kayo ng audience na tinatarget, and then mamimili ako between the two of you kung kaninong ad ang mas ipapakita ko doon sa target audience mo. Bakit ganon? Kasi Facebook wants to favor an ad na quality and engaging. Dahil ang mangyayari po doon, kung puro basurang ads yung lumalabas sa newsfeed ni Facebook, ang mangyayari po nun, mag-aalisan po yung mga users kay Facebook, lilipat po yun ng ibang platform, lilipat po yun ng TikTok, lilipat ng YouTube. So Instagram naman kasi is Facebook din ang nagmamayari. So ayaw po ni Facebook na mangyaring ganon. So that's the reason why mas pinapaboran niya yung ad na mas nagbibigay ng maraming engagement and maraming conversions. Okay, so wag na po tayo magtataka kung bakit mataas ang cost per leads po natin. Okay, or yung cost per purchase. Okay? So, sasagot tayo ng mga tanong dito sa chat box. Let me just quickly, saan na yun? Today, see. Yun to. Si Sir RJ, coach, business ko po, lights and sounds. Okay? Now, if you have a business or na lights and sounds, kailangan mo dyan ng target market. Magbubuo ka ng target market mo in your mind na papakitaan mo ng ads mo. You cannot just problema kasi sa karamihan ng newbie na nag-ads, kung ano yung naiisip nila na targeting, pinagsasama-sama nila doon sa isang ad set. Halimbawa, ito, bibili sa akin to yung mga, kunyari, OFW, luxury items. So, pagsasama-samahin niya doon sa isang ad. So, kung lights and sounds po kayo, Sir RJ, kailangan, you have to think of a target market. Sino ba talaga yung babentahan mo nung lights and sounds na yan, because you cannot sell to everyone. If you sell to everyone, you sell to no one. Okay? Kaya po hindi po alam ni Facebook yung audience na tatargetin niya, kasi ang ginawa ninyo, pinagsama-sama ninyo yung lahat ng audience na naisip nyo sa isang ad set. Thinking na, okay, ito bibili sa akin to, ito bibili sa akin to. Ang gawin nyo, test one interest or one demographics doon sa offer nyo. Kapag hindi nag-work, stop, kill, and launch a new one, test again.
Okay, kaya nabuo ko yung 100 pesos na Facebook Ad Strategy Framework kasi sobrang liit lang niya na budget para anong tawag dito, para mag-test ka ng iyong ads. Okay? So hopefully nasagot ko yung tanong ni Sir RJ. Coach, gamit ko before engagement for real estate. Nakapag-close naman po ako ng isa pero nag-ubos po siya ng 20,000. Okay, so for real estate, I would suggest na you try optimizing for leads kasi Facebook will find people who are likely to become a lead, not people who are likely to engage with your page. Kasi kung ano yung inutos mo kay Facebook, yun po yung susundin niya. Okay, kaya wag kayong magtataka kung puro engagement lang ang nakukuha nyo. Well, I'm not saying na hindi effective yung engagement. You can still test both engagement and lead generation, which of them works best. Okay? Ang probability nun mas mataas ang cost per lead or cost per 1,000 impressions sa lead generation kasi na-filter out na ni Facebook yung mga tao na nagbibigay talaga ng information nila, yung mga contact number and ng email address. Okay, so test, Sir Sevid, test mo both engagement and leads. Gagawa tayo ng lead campaign tomorrow. So you will have an idea how to create a lead generation campaign. Okay? Magkano po ideal budget for generating ng leads? Meron po akong tinatawag na 100 pesos Facebook Ad Strategy Framework. Ibibigay ko po sa inyo yung PDF file. Okay, para susundan nyo na lang po. Okay? Dito, isa-send ko po dito sa chat box. Okay? Ito po siya. I-download nyo na lang po para magkaroon po kayo ng kopya on how you can be able to test and scale your campaigns. Okay? Using the 100 pesos Facebook Ad Strategy Framework. Okay? Mas preferred po ba na awareness ang goal for startup? Hindi po, Ma'am Leia. Okay? Again, kung hindi ka naman milyonaryo or bilyonaryo, Ma'am Leia, diretso ka na po kung ano po yung gusto nyong mangyari doon sa campaign po ninyo. Kung gusto nyo ng benta agad-agad, kung meron kayong physical product na binibenta, Ma'am Leia, diretso ka na sa sales. Especially kung meron kang landing page or meron kang website. But if your products or services is something pricey, let's say 5,000, 10,000 pesos, 50,000, 100,000 pesos, it may take some time before someone to convert doon sa ino-offer mong products or services. Okay, that's why I encourage you to run a lead generation campaign para magkaroon ma-establish mo yung relationship doon sa target audience mo so that you can collect information like their email and their contact number. Okay, I hope that makes sense, Ma'am Leia. And sana nasagot ko yung tanong mo. Ma'am Rain, I have question po na approved na po ni Meta ang ads ko pero sa delivery campaign off kahit pero sa delivery campaign off kahit anong turn on. Bakit naka-off? Pwede mo naman siyang i-turn on. Okay? So, ang gagawin mo lang is i-turn on mo yung doon sa anong nangyari dito? Ito siya, oh. Ito siya. So, kung yung campaign level naka-off, so ang gagawin mo lang, ita-turn on mo lang ito. Or ito na kasi naka-on na kaya active na siya, di ba? So active na yan, oh, ayan, active. Ngayon, kung naka-off yan, yung campaign level na tatlong kasi yan campaigns, ad set, and then ads. Ngayon, hindi talaga magra-run yung ad set mo tsaka yung ads mo kapag naka-turn off yung campaign level. Okay? Sana nasagot ko yung tanong ni Rain Lopez. Coach, ano ma-advise mo sa real estate campaign? Anong better, leads or sales or mag-awareness muna ako? Again, pangalan mo kasi dito ay 2693973 eh. So,
I would suggest you try lead generation campaign. Okay, magsasayang ka lang ng budget dyan sa awareness. No? Huwag mong i-select yung awareness kasi again, hindi ka naman milyonaryo or bilyonaryo. Unless na lang na marami kang pera, wala namang problema, pera mo naman yan. So, but if you are someone na limited ang budget, directly leads po ang gamitin po ninyo. Lately lang, sabi ng mga estudyante ko din, na tinry nila yung sales, maganda daw yung quality ng leads na nakukuha nila doon sa sales na campaign objective. So gagawa tayo ng sales campaign objective tomorrow. So try nyo lang din yon. Baka sakali makakuha kayo ng magandang quality ng leads. Okay? Coach, I failed to attend the day 1 seminar. Do you provide recording? Melesio Alamari. Nasa dashboard po ninyo, Ma'am Alamari. All you need to do is to go to, kung wala ka pa sa Telegram, message mo ako sa Telegram. Join ka dito sa Telegram GC natin. Ito yung link papunta doon sa Telegram GC natin, Miss, sino to? Melesio Alamari. Okay, yung mga hindi pa nakaka-join sa Telegram, click lang po kayo dyan. Okay, and then message mo ako para ma-send ko sa iyo yung instruction. Next nating tanong is si Floren, regarding sa photo na gagamitin for ads, mas okay ba na own creatives mo or photograph sa FB? Siyempre, mas maganda yung own creatives mo kasi baka mamaya matag ka ng Facebook as you're trying to violate some of the advertising guidelines kasi merong mga hindi mo pagmamay-ari yung image, okay? Especially kung naka-brand, anong tawag dito, may tawag doon yung brand, naka-brand specific. So, hindi mo siya pwedeng gamitin dahil sa brand na design siya na ginagamit. Okay? So, si Chester, coach sa real estate po ako, ano mas maganda gamitin? Ayan, nasagot ko na. Ma'am Pamela Sanchez, kasama po ba sa i-cover ibang araw what's the preferred content para masabing quality yung ads? Like, does it have to be video rather than photos? You test both, Ma'am Pamela Sanchez. Okay, ganito po kasi yan, Ma'am Pamela. And for the rest of everyone here inside this live training. It's not you to decide kung alin ang maganda, image ba or video. It's your target audience na ang magde-decide kung alin ang maganda, image or videos. Okay, paano mo malalaman kung maganda or pangit? Nandoon. Makikita mo sa resulta. Nandoon sa reporting column, doon sa grading system na pinakita ko sa inyo kanina, kung average ba yan, above average, or below average. Tsaka mo malalaman kung pangit kapag based doon sa data. Never assume that this image is maganda. Maganda para sa'yo, but if you test it, the result will give you the exact data kung maganda ba para sa audience mo or hindi. So again, it's your audience to decide which one is better or which one is garbage. Okay, never assume na maganda itong video na to. Kasi meron ako isang client na niraran ko ngayon, akala ko pangit yung image pero yun yung #1 image na generating sales for us. Okay? So, yun ang sagot doon, Ma'am Pamela. Coach, question, pwede mag-unmute? Yes, go ahead, Sir Larry. Sir Larry? Hello, sir. Coach. Apa. May client kasi ako na pest control company. And then my next question is, nag-add kasi ako ng isang image lang tapos isang video. Ngayon yung isang video, mas maraming leads na pumapasok. Ang problema, hindi quality. So, like parang napipindot lang na mga matanda or mga bata. Do you think about, paano comment mo dun sa mga ganun? Kasi Okay. parang, opo, yun.
So, ang reason guys kung bakit hindi ka nagkakaroon ng quality na leads kasi hindi specific yung ad mo. Wala kang target market na kino-call out doon sa ad mo. So it's for everyone. So it's for everyone to click kumbaga. Para kaya nakaka-attract ka ng basurang leads kasi I'm sorry to say your ad is also not quality. That's why you are attracting people to click your ad, especially kung messaging campaign yan, makita nila yung image, kahit hindi man sila pa-inquire, pag nag-click nila yung image, automatically magpapare yung sequence mo, tama? Yung chat flow. Tapos pag tinanong mo, pag pinalo up mo, hi sir, ma'am, kumusta po? Ay, sorry po, na-click ko lang po yung link or na-click ko lang po yung ad ninyo. Hindi man ako interesado. So, Okay, okay. Opo. Tapos okay. ang second question ko, coach, kasi ayun nga po, so ang ginawa ko, inalis ko yung video, so nag-image lang ako. Yung image kasi may quality naman na nag-chat talaga. So ngayon, coach, about A/B testing, mas okay kung mag-test ako ng 3 image na iba't ibang ano para malaman kung ano talaga effective, coach, no, based sa sinabi mo kanina about CPM. Yes, Tama? exactly. Yes. And gagawin natin yan tomorrow para makita ninyo kung paano i-set up, paano mag-test ng campaign using the 100 peso Facebook ad strategy framework. Okay? Tapos, coach, bali, coach, yung caption, dapat ba set different din sa ano? You test. No, kasi hindi ko pwedeng sabihin na dapat different din, dapat same din. So, you test. Kasi, again, hindi mo malalaman kung ano yung nag-work kung hindi mo itinetest. Okay, kasi again, sinabi ko na kanina, never assume that this ad or this caption will work. Okay, kaya tanong mo, ano mo maganda? Same pa rin ba? I-test mo. So create a different ad, pwedeng gamitin mo yung same caption and then see which one works best. Sanabi mo nga kanina, marami nag-i-inquire doon sa video, kaya lang puro basura. And then doon sa image, konti yung nag-i-inquire pero medyo quality yung pumapasok, then that will give you an overview which one to optimize or to scale. And malalaman nyo sa day 5 kung paano kayo magde-decide how to scale and how to check if your ads are winning. Okay, Okay, coach. kasi day 4 pag-aaralan natin yung metrics. Yes, coach. Ang last question ko, coach, yung about sa ano, pag leads po, usually message yan siya, tapos pag sales yung mail panel, landing page. Pwede Tama ka ba? naman mag-sales sa messaging campaign. You can create a sales campaign setup kahit messaging ka lang. Ipapakita ko yung tomorrow. Coach, thank you, thank you. Yun lang po. Thank you, thank Okay, you. you're welcome. Okay. So, sagutin ko muna anong tawag dito? 1 or 2 dito sa chat box and then pwede kayo mag-unmute si John Vincent, Sir Arthur, and Miss Farah. But sagutin ko muna yun dito sa chat box. Sir, yung ad creative, yung carousel po ba okay pa? Hinahanap po kasi hindi ko po makita. Yung ad creative, yung carousel po ba okay pa? Hindi ko magets yung tanong mo, Ma'am Lisa. But, if ang tanong mo is okay ba ang carousel ad, you test. Okay? Never assume that the carousel ad will work. Okay, and then, hello, good evening. Ask ko lang po if ano po ang magandang detailed targeting if dental clinic ang business. Medical practitioners po, Jim Michael Sumastre. Tried medical practitioners, pero I think walang specific na demographics for dentist. Teka lang, check ko lang. Walang specific demographics eh. Double check ko Dentist as demographics. Or dentistry. Ito, job titles. Ayan, share ko yung screen ko, Sir, Sir Michael. Ito siya, oh. So, pag pumunta ka dito sa ad set level, makikita mo dito, advantage detail targeting, di ba? Include people who match dentist. Ayan, oh, dentist job titles. Okay? Work job titles. Kaya lang sobrang liit niyan. Dentistry job titles.
dentist, orthodontist. Kaya lang sobrang liit nila. Very demographic specific po sila. Orthodontist. So, roughly wala pang 10,000 siguro to. Yun. So, pag samasamahin mo dyan, pagka pare-pareho lang ng, anong tawag dito? Ng demographics and interest. Ayan, no? Tingnan natin kung aabot siya ng how much. So, yan. So, napakaliit niyan. So, maliit na budget lang din gamitin mo dyan. Okay? And then, saan ko po makikita yung framework? Na-send ko na po dyan, Sir Joseph, sa Zoom chat box. Paki-check na lang po yung link. Back-read mo na lang. Sir Cedric, sa clothing business po, ano po mas maganda gamitin na campaign? Sales po, Sir Cedric. Okay? Sales campaign. Teka lang. Okay? And then, especially kung meron kang, ang tawag dito, website. Sir Eric, hi, I'm an aspiring affiliate marketer. How will I retarget yung mga nag-review ng ads sa awareness campaign na ginawa ko? We will be doing that, Sir Eric, by tomorrow. We will be doing a campaign setup from scratch. Okay, and then let's unmute Sir Arthur. Sige, Sir Arthur. Hi, Coach. Good evening po. Yes po, good evening. Coach, yung question ko, nasa real estate kasi ako. Apo. Then, meron akong niraran na ads since last year pa siya. Mm. Then, okay naman yung doon, yung mga leads ko. And Apo. syempre, may mga na-convert na sales, ganyan. Then, after ilang months, biglang pumangit naman yung niya, yung lead generation niya, like yung mga may matatanda, mga bata na napipindot lang. Then, after ilang months, okay na ulit siya. Ano kayang reason behind nung ganong Yung ad na yun has been there for a while, like ilang months na siyang nandyan? Actually, sir, sobrang tagal na po, parang sabihin natin mag 1 year na. Continuous lang kasi may mga may mga nag-inquire naman. Kaya parang okay, continuous lang yung ginagawa. Yung ang kasi doon, ang bottom line doon is kailangan mong ma-determine kung yung ad na yon, yung pinanggagalingan ng ad na yon ay meron talagang nagko-convert. Kasi hindi importante na maraming nagme-message doon sa ad na yon kung wala naman talaga nagko-convert. Kailangan mong ma-identify doon sa ad na yon kung talagang meron kang nako-close na sale doon. Kung meron, so be it, keep that ad running up hanggang meron kang nako-close na deal. Okay? Okay, Coach. Thank you, Coach. Thank you, Coach. Yung sagutin ko lang din yung part na may mga basura, hindi mo yon ma-eliminate 100%. Meron at meron papasok na basurang leads. Kahit ako meron. Okay, Coach. So normal yon. Thank you, Coach. Thank you po. Welcome. Okay? Sagot ako ng dalawa ulit and then unmute ko si Ma'am Para. Alin po mas maganda sa ads? Messenger lang, engage, o may landing page? Mas maganda po, Sir Cosme, may landing page or may website. Kasi napipilter out mo yung mga clickers. Okay? Sa landing page kasi, kapag ka nag-click doon sa ad mo, tapos hindi naman sila interesado, aalis lang naman sila doon sa landing page mo eh. Unlike doon sa messaging campaign, kapag na-click nila yung button, wala ka na magagawa doon. Mag-charge ka na ni Facebook as cost per messaging started or cost per messages started. So yun po yung disadvantage ng messaging campaign. Kaya minsan, yun nga, marami kang basurang nakukuha dahil napipindot lang nila, hindi naman quality. Hindi mo sila nasasala. Okay, Sir Joseph, I launched an awareness ad with budget for 100 pesos. Nasa second, do not use awareness ad. Okay, Sir Joseph, you are wasting money down the drain. Okay? Use lead generation or sales. Ma'am Farah, what is the usual average CPM of 100K daily budget of one campaign? Please hide my identity po muna, please. Sorry nabanggit ko na yung pangalan mo. So pwede ka mag-unmute kasi since na kita. Ayan. So marami namang Farah. So don't worry, wala ka namang video dito eh. So audio lang.
Hello po, Okay, Coach. go ahead, ma'am. So, we're using right now the ad campaign through instant form kasi. So, we're averaging like mga yan nga 100K daily budget. But in terms with the performance of the ads kasi in the campaign, we are experiencing high CPR. CPR, cost per result. And then in terms din po sa we're pulling out naman actually high volume of raw leads, but dun sa form na ginagamit namin. But in terms of quality, we have low volume of quality. So sa mga ad naman namin, we're very specific naman of our when it comes to graphics, and then the CTAs, and then the captions. Ayun, so yun yung most na problem namin with the performance of our ads. Okay. Do you want to know the reason why for how long have you been running this campaign for this budget? Actually nagcha-change naman kami per month. Nagcha-change kami ng targeting. So yun din po yung follow-up question ko. How often po mag-change ng daily targeting? Actually meron kaming detailed targeting as well as meron din kaming remarketing targeting. So inside one campaign, we're using like two ad set na detailed targeting, and then 3 na remarketing na targeting. Okay. So the reason why you're getting basurang leads is because kumbaga, pinayagan mo yung algorithm ni Facebook to find similar audiences. So the reason why I ask you how long have you been running this ad is that let's say for example you started it January and then pinabayaan mo ng mag-accumulate yung data points from January up until today, nirarun mo, and then you are just okay about it, then Facebook will think, the algorithm will think, okay, ito nga yung target audience niya. So and then the data points ng previous users na opt-in doon sa form ninyo, yun din yung i-aggregate ni Facebook to find similar people who have engaged in the past. Now, I'll give you, huwag ka mawawala sa day 5 kasi ipaparealize ko sa iyo na it's not about the volume. I'd rather pay 50 pesos cost per lead as compared sa 2 pesos na cost per lead na na-generate mo based doon sa actual conversions na bumabalik sa'yo. Kailangan mo kasing ma-determine yung customer acquisition cost and the ideal cost per lead na willing kang ibayad kay Facebook. Okay, magme-make sense sa'yo to sa day 5 na especially for the real estate pips in this live training session. Huwag kayong mag-celebrate kung ang cost per lead nyo is piso, is 5 piso, tapos wala kayong nako-close na deals kasi puro basura yung nandoon sa loob. Okay, if you've been running this campaign for a longer period of time, Facebook will think that okay lang pala kay Miss Farah na ito yung mga audience na ibigay ko sa kanya. Unless otherwise you change the campaign and then although yun nga sabi mo okay naman yung specific targeting ka naman. Kaya lang kung ano yung pinifeed mo kay Facebook na data, yun lang din ang hahanapin niya. Okay, kapag hindi mo alam kung how much are you willing to spend, how much are you willing to buy or to bid for every lead na pumapasok, hindi mo ma-determine kung magkano ba talaga or kung okay lang ba talaga sa'yo na yung cost per lead mo na 50 pesos, 30 pesos, 20 pesos. So yun yung pag-uusapan natin sa day 5. Okay? So, sa day 5 ko na sasagutin yung tanong mo, Miss Farah. But just to give you an idea kung bakit puro basura yung pumapasok, same for everyone here because you let the algorithm find the audience for a longer period of time. And that data will aggregate doon sa data points na nakuha ni Facebook in the past campaigns that you have. Okay?
So yun, hopefully, hindi pa kita nasagot ng 100%, but surface level pa lang, but don't, kumbaga, attend ka ng day 5 and mag-make sense sa'yo kung bakit kailangan mo maintindihan na how much are you willing to bid for every leads na pumapasok. And not just about quantity, but quality. So yun, Sir RJ, anong campaign po for light? Ano, nasagot ko na to. Coach, mataas po impressions ng ads ko, but puro inquiries lang po, packing manufacturer ng client ko. Puro send lang na, yes, isa pa to, yung nasagot ko na yan kanina, and then ang sagot niya nasa day 5. Bam Gia. Coach, how about sa interest? Ilan usually dapat ang ilagay real estate business selling? At least one. One campaign, one ad set, or one avatar, or one target market, target persona, and then the specific ad na ipapakita mo doon sa target audience mo. Say for example, you are selling a real estate or a property. Then you are just selling it to everyone. Anyone wants to have a new house or a new home, but not everyone can afford. Okay, you have to be very specific kung kanino mo pinapakita tong ad na to. Pang doktor lang ba? Engineers lang ba? Architect lang ba? OFW lang ba? Businessman lang ba? So, wag mong pagsama-samahin yung interest na yon sa isang ad set kasi hindi po yan maiintindihan ni Facebook kung sino talaga yung target audience mo, Sir Arthur. Okay? So, kung ang specific avatar mo or yung target persona mo is doctors, then so be it, doctors, hanapin mo. Pag sama-samahin mo puro doctors doon sa isang interest targeting. Okay? And then, pagdating doon sa ad level, you are calling out doctors. Best investment for medical practitioners or doctors this 2024. And then you are actually calling them out sa iyong ad. Hindi yung very vague, very random ad yung pinapakita mo. And then, that will also affect your cost per result and the quality of leads that you're getting. Make sense? Si Rain, still po naka-on na ang mga campaign. I'm not sure kung bakit, Sir Eric Paulo, do not send screenshot without proper context. Okay. Okay ba tong ad set na to? Hindi ko siya masasagot kasi wala siyang proper context. Okay? Kailangan mo, pag nagtanong po kayo guys, hindi naman tayo manghuhula. Okay ba tong ad set na to? Hindi ko alam. So, you have to give me a proper context kasi kung ibibigay nyo lang sa akin yung very vague na screenshot without giving a proper context, vague lang din na answer ang maibibigay ko po sa inyo. Okay? So, next po natin is anong i-click, sir, para sa leads? Pag-uusapan po natin yan tomorrow. Sir, ano pong ang campaign objective pag school, Caleb, ano ba ang ultimate goal mo? To get more people to inquire? Then you have to optimize for leads. Okay? Sir Eric Paulo, nasa car industry po ako. You have to optimize for leads. Ayan, nakikita ko na dito yung audience mo, ang dami-dami. Merong Toyota, may Mitsubishi, merong frequent travelers, high value goods in South Africa. Ito na yung problema natin. So wag niyo nang pagsama-samahin, dapat may specific target avatar kayo na tina-target. Okay, ano pong metrics na dapat tingnan if walang landing page messages lang po? Zoom user by day 5. Gabihin ko na ngayon. Kapag messaging campaign, ito yung metrics na kailangan mong sundan. Okay, sulat nyo. Or isusulat ko dito sa chat box. Kapag messaging campaign lang kayo, 3 lang. Number of messages, quality of messages, tsaka cost per message. Hindi po applicable sa inyo ang CTR kasi hindi naman kayo, wala naman kayong website.
Okay? Yun. So, hopefully nasagot ko. Ang dami ng tanong dito. Coach, how important is CTR all sa metrics? Important, but kapag may website ka or landing page, ang tinitingnan ko dito is link click-through rate or yung CTR lang. Kapag CTR all, lahat po ng clicks kasi yon, kasama yung pag-click mo dun sa video, kasama yung pag-click mo dun sa link, kasama yung pag-click mo dun sa image, lahat ng click yon, kaya CTR all. Designs and wonders. But if you have a landing page or a specific na link na ibibigay mo, I'm looking at the unique CTR or CTR. Pero ultimately, CTR ang tinitingnan ko. Link click-through rate. Okay, ang dami ng... Nakakatulong po ba sa algorithm kung i-label ang leads? Yes po, Ma'am Mai Cappuccino. Okay, pag-aaralan po natin yan tomorrow. Alin po ba mas mataas ang charge? CPM or CPL? Cosme Barulo. Sir Cosme, based doon sa napag-aralan natin kanina, ang CPL mo ay affected din ng CPM mo. Okay? Ibig sabihin, ang unang chine-charge sa'yo is CPM bago mag-CPL. Okay? Kasi sa 1,000 na katao mo na pinapakita yung ads mo, pag pinakita na sa 1,000 na katao, magdedetermine mo yung cost per lead or cost per message mo based doon sa number of inquiry or doon sa leads na pumatok. Tsaka pa lang siya, pag maraming inquiry, then the cost per lead will also goes down. Okay? Pag nakikita na Facebook na maraming conversions or maraming leads na pumapasok, bababa ang CPM mo. Pag bumaba ang CPM mo, tataas ang number of impressions mo, mas maraming makakakita ng ads mo. Okay, Sir Cosme. Sagot ko na to. May recording po ba tayo? Sir Darwin, nandoon po sa sa dashboard po ninyo. Kung hindi nyo alam kung nasaan yung dashboard, message nyo ako sa Telegram. Nandiyan po yung link sa GC po natin. Send ko ulit yung link ng Telegram GC para maka-join po kayo. Sir Darwin, click mo tong link na to sa Zoom. Ito. Okay. Maraming tanong dito. Teka lang. May mga natabunan na siya. Coach, ask ko lang po if ano advice nyo if I want po the client. If one po ni client is mag-boost twice, thrice a week. Walang kwenta yun. Walang kwenta yun, Ma'am Lizette. No? Kung twice or thrice a week lang magbo-boost. Okay. Ganito po kasi yan, Ma'am Lizette. Ang kailangan po kasi natin, pagising nila sa umaga, tayo yung nakikita. Bago sila matulog, tayo ulit ang nakikita. Kung nandiyan ka lang pa once a week lang, makakalimutan ka nila. Siguro naman nakikita niyo yung ads ko, pagising niyo sa umaga, magkakape kayo, bubuksan niyo yung cellphone ninyo. Ito na naman, digital homie na naman. Tapos bago kayo matulog, lalabas na naman ako. Kaya nga kayo nandito, siguro nakulitan na kayo sa ads ko. So kung pa twice a week lang kayo, thrice a week, walang kwenta yun, Ma'am Lizette. So hindi kayo makaka-gain ng momentum doon. Okay? Ang daming tanong ni Ma'am AJ. Coach, paano pa mag-upscale kapag naka-campaign budget optimization? Duplicate lang po ba yung campaign or yung ad set and increase budget? Nandiyan po yung framework, Ma'am AJ Digea, anong tawag dito? Sa link na sinend ko, yung 100 pesos Facebook ad strategy framework. Kung wala ka pang link, send mo lang ako, may message mo lang ako sa Telegram. Okay? So, check yung iba. Ano po metrics kapag lead ad campaign? Lead ad campaign, ibig sabihin you are using FB form? Para? Yun, number of leads, quality of leads, and cost per lead. Yung tatlo na sinend ko sa taas.
Tatlo lang. It's either kung messaging man yan or FB form, number of leads, quality of leads, cost per lead. Okay? And pag-usapan natin sa day 5. Gusto ko rin itanong kung paano nyo sineset up yung ads nyo for this course po. You will see that, Sir Eric, tomorrow. Kaya lang, yung ads ko po kasi may landing page akong tinatawag. So, hindi po natin matatackle yon. If you want to have a landing page course, specific tutorial, nasa senior specialist po yun or sa 100 pesos Facebook and strategy framework. Paano mag-search ng magandang demographic or interest para sa ads na gagawin? Health and wellness po products ko. Floren, maraming interest sa health and wellness. Punta ka lang ng ad set level, Miss Floren. And then, punta ka lang dito sa, ayan o, sa advantage detail targeting. So, health and wellness, nandiyan yun. Ayan o, health and wellness, blah, blah, blah. So, marami kang ano dyan. Actually, kahit na wag mong lagyan nga interest yan, mahahanap yun ng Facebook eh. Hindi naman po ba nakaka-affect sa performance kung sa isang page? Tatlo pong paid ads ang nag-run or okay lang po yun. For as long as, Ma'am Lizette, yung page na yon ay targeting the same demographics, it's okay. Pero pag magkakaiba ng demographics yan, Ma'am Lizette, then you have to separate both those three. Pag pet care po, ano pong target needed gawin? Then you chose kung anong pet or anong specific pet ba yan. Let's say dogs. Then you select dogs sa targeting. Okay, then cats din. Then you test. Okay, walang specific targeting akong binibigay. Okay, you test. Okay, so one avatar, one offer, and one campaign, one ad set. Okay, may natabunan tayo dito. Ito na, okay na. Okay, si Sevid, sige, unmute ka. Go ahead. Sevid. Diyan ka pa ba? Sevid. Ito, ask to unmute. Ayan. Wala? Hello, Coach. Yes, go ahead. Ayan. Coach, may tanong lang ako. Aba. Kasi nag-ano rin ako, ino-observe ko rin yung running na ads ko right now. And then, maganda po ba, Coach, yung parang impression niya, let's say, ngayon, nakita ko yung unique click, unique click. Bali po today, nagkaroon siya ng 49. Kasi Coach, ginagawa ko, last 2 weeks ago, nag-run ako ng ad, so 200 pesos. And then, magaganda sir yung pumapasok, may conversion ng message. And then after nun, Coach, after that, nag-add na naman ako ulit another 100. So every week, Coach, nag-add ako ng 100 pesos. And then ito na yung 4th week, Coach. Nag-add ako ng 100 ngayon. It's running for 400 pesos na. And then parang napansin ko, Coach, parang nag-lessen yung messaging. Pero nakita ko din, Coach, sa sa mga impression, tsaka yung mga na-reach niya, dumami. Okay. And then yung mga unique clicks niya, Coach, dumagdag din. So pag ganun po ba, Coach, hintayin ko muna bang mag 1 week para yung sa algorithm ng panibagong Okay. Ito, sagutin natin yung kay Sevid. So, valid yung ano niya. So, yes, yung 100 pesos pala strategy ito. You can just click the online courses and then look for the 100 pesos Facebook ad strategy. So, sagutin natin yung kay Sevid na natanong. Let's say, for example, ganito kasi yan. So, halimbawa, nag-go 100 pesos ka lang na budget. So, let's say meron kang, ang audience size mo ay 10 million. Ito yung kabuuan ng 10 million. Tapos yung 100 pesos mo, maliit lang na budget. So, nandito ka lang. Okay, the moment you increase your budget, okay, mag-i-expand ka dito,
So may additional 100 ka dito. Ibig sabihin, first time kasi nilang makita yung ads mo eh. Okay, dito kasi sa 100 na to, na alam mo, na-saturate mo na yan or nag-learning limited ka na, then nag-additional ka ng 100 or 1,000, let's say. So nag-expand yung audience mo within the same pool of audience. Ibig sabihin talagang normal yon na it would take some time kasi ang attribution window ni Facebook is 7-day click or 1-day view. 7-day click or 1-day view. Ibig sabihin nun, within the 7-day time frame, dapat mag-convert sila. Okay? Now, if you are have a business that selling a higher ticket or higher price points, let's say 10,000 pesos, 20,000 pesos, 50,000 pesos na price points, you cannot expect someone to convert within the 7-day time frame. That's why kapag nag-increase ka ng budget, obviously, there's a consideration phase na tinatawag na it may take some time bago yan mag-convert sa'yo. Let's say, after a couple of months, nakausap mo ng June, nag-convert sa'yo ng October kasi ang customer journey niya mas mahaba. Kaya yung tanong po ni Ma'am Lizette kanina, okay lang ba yun na 2 beses lang kami, thrice lang kami mag-a-ads? Hindi po, kasi ang customer journey po is mahaba, especially kung meron kayong high ticket na product na binibenta. So you have to be very visible all the time na pagbukas pa lang ng cellphone niya, nandoon kayo, bago siya matulog, nandoon ulit kayo. From the time na ready na silang bumili, dapat readily available yung ads ninyo. It should be in front of these people na willing mag-convert doon sa ads ninyo. Okay? So yung 100 pesos mo, normal yon na from madaming nag-i-inquire tapos biglang nung nag-increase ka ng budget, biglang tumahimik. Normal yon. That's why, importanteng malaman mo how much are you willing to pay for every message na pumapasok, regardless kung merong pumasok na messages ngayon or wala. Kasi ma-anxiety attack ka na eh. Normal sa'yo na merong 10 na nagme-message everyday. So bigla-bigla na lang, 2 araw na tahimik. Normal yun. Kasi meron po tinatawag tayong customer behavior, magkakaiba po yan every day, every week. So let's say for example, Sabado, talagang rest day ng mga tao, talagang wala silang kundi wala, nag-scroll lang, wala silang bumili. Or naman Sabado, nakapahinga sila, nakikita ko na tong ads na to Monday to Friday, pero wala akong chance na bilhin kasi nga busy ako sa trabaho. Then pagdating ng Sabado, nung nakita nila na yung ads mo, medyo naka-relax mode sila, oy sige nga, bilhin ko na nga ito. So may factor po 'yon sa pag-purchase ng bawat isa or pag-provide ng information nila as leads. So kapag hindi ka ready, kahit ako, may mga days ako na, oy, 2 lang yung nag-enroll sa sa 5-day challenge ko. Oy, 5 lang expected ko ganito. So kapag hindi ako ready, hindi ko alam yung numbers ko, magkakaroon ako ng anxiety attack. Ipo-post ko na kaya ito. Pero kung alam mo yung numbers mo, okay lang to. Dahil may mga days naman na let's say 10 yung nag-enroll, so 10 yung bumili ng products ko, alam ko kaagad na nabawi na yung previous days na walang nag-enroll sa akin or walang bumili sa akin. Same thing with the leads or lead generation. Kapag hindi mo alam how much are you willing to pay for every leads na pumapasok, magkakaroon ka ng anxiety attack. And then what you're gonna do ay 2 araw na, post ko na kaya ito. Ay 3 araw na, post ko na kaya ito. Without knowing na okay ka pa naman. Sa totoo lang, okay ka pa naman. Nagkataon lang na hindi mo alam yung numero mo. Okay? Pag-aralan natin yung day 5, huwag kayong mag-alala. So yun, si A26 tumaas ng kamay, 9732. Madami na doon sa chat box. Guys, sorry, hindi ko na masasagot. Last na lang, sige, unmute ka, A26 9732. Wala ka kasing pangalan So yun yung mo dito. Thank you, Coach. Sige Pasensya na po, nagmamadali ako kanina, hindi ko na napalitan ng name. Sige lang po. JM po, JM. Sir JM, welcome po. Good evening. Regarding po to sa real estate campaign,
Question ko lang po regarding sa demographics. Hmm. Ano yung ma-advise nyo? Tatlong question lang po siguro or dalawa. Ano po yung ma-advise nyong demographics for real estate campaign? Okay. Hindi ko siya masasagot unless tatanungin ko sa'yo, sino yung target market mo? OFW po. Then, OFW targetin mo. Frequent travelers. Sorry po. Frequent travelers. Punta ka dito sa AdSet. Okay. Punta ka sa AdSet dito. Punta ka ng, ito. Sa detailed targeting and then target frequent. Especially yung ano tawag dito? Seaman. Yan, frequent travelers. Yun. Yan. Okay. Okay? So, Yes. traveler. Noted po yan, noted. So, Alam na rin ng ibang co-agent natin dyan. yan. Ito guys, for the benefit of everyone. Napapansin ko sa mga real estate agents, parang anong tawag dito? Wag kayong wag kayong ay sana hindi nalaman ng iba. Sana ako lang nakakaalam. Guys, bottom line dito, kahit alam mo or hindi, kung yung ad mo hindi siya nagko-convert, kahit alam mo pa yung interest targeting na tatargetin mo, bottom line, nasa ad mo yung solusyon. Wala sa interest targeting. Kasi pwede kitang talunin na wala akong interest targeting pero yung ad ko super ganda, super specific, super hindi siya super targeted pero may kino-call out akong specific demographics even if broad ang targeting ko. As in wala, zero. So, the reason why I want you guys to spend 90% of your time curating your ad copy and your image or your videos is because wala sa interest targeting ang solusyon or ang sagot nasa ad ninyo, ad creatives. Noted po yan. Yes Yan. po. Last na lang po siguro. Apo. Since kami po mga agent is madalas tatamaan ng campaign. Nakikita ko, tinatamaan din ako ng campaign or ng boosting ng ibang tao. Paano ko po kaya may iwasan na matamaan or matarget yung co-agent ko? Hindi mo magagawa. Dahil, let's say yung co-agent mo ang i-exclude mo. Yes po. Okay. Unless na meron kang data ng mga email addresses ng co-agents mo, isipin mo naman, sa buong Pilipinas, ang daming agents, gusto mong i-exclude sila lahat. Sobra. Di ba? Hindi mo, I mean, sabi ko nga, focus 90% of your time sa ads mo. Do not do not overthink how to exclude these people because you cannot do that. It's impossible. Okay. Okay? Or mai-exclude mo man siya, pero hindi mo ma-exclude lahat. Okay? So, ganito yan eh. Yung email address kasi, pwede mo siyang i-upload as a customer list sa audience section. Ang problema dun sa email list, hindi na po siya 100% reliable. Bakit? Kasi, for example, I am someone who created my profile in the past, let's say 15 years. Okay? Nilagay ko yung cellphone number ko, nilagay ko yung email address ko. Yun yung alam ni Facebook na email address at phone number. Okay? Now, over time, nagtrabaho ako sa isang kumpanya, nagkaroon ako ng email address na company issued. Tapos nakakita ko ng ad. No? Dumabas sa newsfeed ko. Tapos instead of putting my personal email, nilagay ko yung company email. So, hindi na ma-determine ni Facebook yon na ikaw yung same person na nag-opt-in. Kasi you don't have the same data with the same email na ginamit mo nung nag-sign up ka. Okay? So, huwag kang mag-focus doon sa
how to exclude. Focus ka 90% of your time doon sa Creative. ads mo. Okay? Alright. Kasi Thank you wala po. hindi ano yan, actually mayroong pang ano yan mayroong pang advantage yan na hindi mo exclude. Bakit? Kasi kahit ako na tinatamaan ako ng ng ads ng mga realtors kasi I have the same behavior nung target audience mo tsaka nung realtors. So wag mo nang masyadong i-overthink yung mga bagay-bagay. Si Sir Edgar sabi exclude broker, real estate person, pwede naman. Okay, tingnan natin kung available yan dito. Broker. Ayan, so broker, pwede mong ano yung sabi ni Sir Teka. Ni Sir real estate salesperson. Yan. Real estate salesperson. Ayan, meron dito. So pwede mo naman siyang i-exclude pero if I were to run my campaigns, hindi ko na pag-aaksayahan ng pansin yan. Hindi ko na pag-aaksayahan ng time na mag-exclude ng mga ano tawag dito, mga demographics. Magpo-focus ako 90% of my time sa ads ko and target the demographics. Kasi kahit anong exclude mo, hindi mo yun makuha 100% na may exclude. Tatamaan at tatamaan pa rin sila. Okay? Kasi meron yung mga data points outside from their demographics na hindi mo alam sa loob ng algorithm. Gets? Ayan guys, so overtime na tayo ngayon. We're supposed to end 8:30 but it's already 9 p.m. For those people na hindi ko na nasagot, sobrang dami ng tanong, but I would appreciate if you could just send me a message sa Telegram and then kapag may time, I'll be answering those questions. Okay, maraming salamat guys and I'll see you tomorrow at exactly 7:30 p.m. and I hope you were able to find value for this training. Thank you so much and have a good night. Bye-bye.